ika-14 ng Marso, 1871, isinilang sa bayan ng Baraswain si Gabriel Adriano Bernardo. Gabriel A. Bernardo ay isang tubong Malolos. Isa siyang anak ng Malolos, Bulacan. No? Pinanganak siya dito sa ating bayan, particularly sa Barangay Katmon, no, na dating nasasakop ng Baraswain. Si Gabriel ay bunga ng pagmamahalan ng mag-asawang si Mauricio Bernardo at Engracia Adriano. Masasabi nating aba ang pinanggalingan niyang pamilya, no? Hindi sila well-off family kasi ang kanyang ama ay isang kutsero at gumagawa lamang ng gulong ng kalesa. Samantalang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng karne sa palengke. Yan ay base sa memoir na sinulat mismo ni Gabriel Bernardo. Lumaki noong kasagsagan ng pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino sa takip-silim ng pananakop ng mga Kastila at pagdatal ng imperialismong Amerikano. Nagtapos siya ng elementarya sa Malolos Elementary School at nagtuloy ng sekundarya sa Bulacan High School. Siya ay isang anak ng Marcelo H. del Pilar National High School, no? Bago pa ito naging kilala sa pangalan ngayon, itong paaralan ninyo ay tinatawag na Bulacan High School. At si Gabriel A. Bernardo, isa siya sa unang batch ng mga nagtapos mula sa Bulacan High School in 1909. Nang matapos siya sa sekundarya, pansamantalang nagtrabaho si Gabriel bilang clerk sa Provincial Treasury ng Bulacan. Di kalaunan, si Gabriel ay nagtuloy sa kanyang liberal arts degree sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Kinailangan niyang magtrabaho upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang naging trabaho ang naging hakbang niya patungong aklatan. Nagsilbi siya bilang typist sa ilalim ni Profesor Conrado Benitez, na siyang nagrekomenda kay Bernardo sa Philippine Library na noon ay pinamamahalaan ni Teodoro M. Calao. Ang kanyang development as a librarian came from the library itself under the tutelage of Teodoro Calao. Okay? And from there, that started his life towards making being a librarian a full job, a full profession for him. Yung tinatawag in Spanish, oficio, meaning it's more than a job, it's like a vocation. Bagamat maituturing si Bernardo na isang accidental librarian, hindi ito naging hadlang sa kanyang pagpupursigi bilang isang lingkod ng aklatan. Ginamit ni Bernardo ang kanyang unang sweldo upang makapag-aral ng agham pang-aklatan. Naging pensyonado siya sa Estados Unidos, kung saan niya ipinagpatuloy ang pag-aaral ukol sa pagiging librarian sa ibang bansa. Ipinadala siya sa University of Wisconsin mula 1918 hanggang 1920, kung saan kumuha siya ng kurso sa book selection, library administration at legislative reference. Sa maikling panahon na kasama niya ang mga libro, ay unti-unti siyang hinubog nito. Mas nalinang ang kanyang kamalayan tungkol sa kahalagahan at responsibilidad ng isang librarian. Napadpad sa iba't ibang aklatan sa mga lungsod ng Venice, Florence, Munich, Berlin, Stockholm, Madrid, Barcelona, maging sa Orientales Vivantes, British Museum at sa London Library School. Maihahalin tulad ang naging karanasan ni Bernardo sa kwento ng mga naunang ilustrado. Isang eskolar na binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral sa Europa, na sa kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa at pag-arok sa mas mataas na kaalaman, nagkaroon ng isang hiraya para sa ikabubuti ng inang bayan, partikular sa mga aklatan. Pinagtibay ng findings ng Monroe Educational Survey noong 1925 ang opinyon ni Bernardo. Nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Bernardo si Dr. Dugan na naawa sa kalagayan ng aklatan.
tuluyang maisasakatuparan ang pagtitindig ng isang palagiang gusali ng aklatan. Sa udyok ng paunang ulat ni Bernardo, ang gusaling aklatan ng UP ay naitayo noong Disyembre ng taong 1929, ipinangalan ang gusali kay Dr. Jose Rizal. Gamit ang kanyang mga natutunan, unti-unting binuo ni Bernardo ang isang aklatang bukas sa lahat ng mag-aaral at mananaliksik. One of his major interests was the development of Filipiniana materials or the collection of Filipiniana books for the library. And he encouraged all the libraries, to do the same. Isinulong ni Bernardo ang profesionalisasyon ng pamamahala ng aklatan. Ipinagpunyagi ng librarian ang pagbubuo ng isang pambansang bibliografiya sapagkat ayon sa kanya, ito ay tala ng kasaysayan at nakamtan ng bayan sa aspetong intelektual. Magbabago ang lahat. Disyembre 1941, sa kasagsagan ng paghahanda sa Kapaskuhan, binomba ang Maynila at napasailalim sa gahong ng Imperyong Hapon. Nakubakuba ng dilim at trahedya ang bayan, kabilang na ang mga aklatan at mga pangarap na binuo para dito. Sumiklab ang karahasan at gulo na dinala ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 8 ng Disyembre 1941. Marami ang lubhang naapektuhan sa pananakop ng mga Hapones sa bansa at hindi nakaligtas ang Universidad ng Pilipinas at ang aklatan nito. Sinunog ng mga sundalong Hapones ang mga libro. Ang nagsisilbing librarian ng Pilipinong Universidad, Gabriel Bernardo, ay naglahad na ang okupasyon ay nagdudulot ng intellectual famine, isang pagsalanta sa buhay intelektual ng bayan. He was a librarian, at the National Library. And he witnessed the destruction of Manila. And as a librarian, of course, his main duty was to make sure that the collections of the library are saved, which unfortunately, of course, Manila was destroyed, practically destroyed. Almost like 90% of Manila was destroyed. But he tried to save as many materials as possible. During the wartime, si Gabriel Bernardo hindi siya nanatiling tahimik. Noong Oktubre 1942, siya, katuwang ang skeleton staff ng aklatan, ay nagpatuloy muli sa pagbibigay ng serbisyong pang-aklatan. In time of war, one of the major things they did was to conserve knowledge. 3 taong walang Diyos, kasi there was war left and right. Still, he made sure that the libraries were functioning, that the libraries were open, and that they were all still serving the people, even though that particular period was dark, because it was wartime. Kasabay nito, sila rin ay nag-iensayo ng mga librarian sa loob mismo ng bulwagan ng UP Library at nagpapatuloy sa pagkatalog ng mga libro, pagtulong sa mga scholar at mga takas upang mapaangat ang buhay intelektual ng bayan. Tila ba nalampasan na ng aklatan ang pinakamadilim na maaari nitong danasin? Dagok na nga ang okupasyon ng mga Hapones. 3 taong walang Diyos. Subalit, dadating ang mas mahigit na daluyong at pagkawasak sa pagbabalik ng mga pwersang Amerikano sa labanang magpapalaya sana sa lungsod. Ang taon ay 1945 sa liberasyon ng Maynila. Tone-toneladang bomba ang ibinagsak ng mga Amerikano sa lungsod. Upang magdulot ng mabibigat na casualty sa mga pwersang umaatake, gumamit naman ng mga suicide attacks at booby traps ang mga Hapones. Libo-libong tao ang namatay at nagkalat sa lansangan. Napakaraming gusali, kabilang ang University Library, ang nawasak ng pangbobomba at pagsabog. Personal na saksi si Bernardo sa pagkawasak ng aklatan, sapagkat nagkubli siya sa silong ng isang kanugnog na gusali noong gabi na binomba ang universidad at ang aklatan.
Sa paglalarawan ni General Eisenhower, ang Maynila ay pumapangalawa lamang sa Warsaw, Poland sa pinakawinasak na lungsod dala ng digmaan. Ayon naman sa report on the Library of the University of the Philippines ni Dr. Rainer C. Swank, ang buong distrito kung nasaan ang Universidad ng Pilipinas ay binomba ng mga Amerikanong artilyero. Ang gusaling aklatan ay nawasak at ang mga nailigtas na aklat ay ilang libong kopya na lamang. Mga kopyang wala sa aklatan, dahil sa kabutihang palad, ay hiniram ng mga mag-aaral bago naganap ang pagkawasak. Yung challenge ng pagtatayo, tapos nawasak yung kanyang itinayo, pero hindi na natiling gano'n, nagpatuloy pa rin siya. So it takes a character for a man to do that. It takes grit. Pero kung yung sinimulan mo, binuhos mo yung buong lakas mo at kaalaman mo para ipatayo ang isang gusali, tapos ay mawawasak ito, nagpatuloy siya muli. Hindi doon natapos. Nagpatayo siya muli. So, that is grit. Muling ititindig ang Universidad ng Pilipinas sa bago nitong campus sa Diliman na dating pinagkutaan ni General MacArthur. Sa pusod ng bagong campus, muling itinayo ni Bernardo sa ikalawang pagkakataon ang aklatan ng universidad na mas kilala bilang Gonzales Hall. Walang ilaw, kulang ang kasangkapan, walang matinong sahig, at walang lalagyan ng mga aklat. Lahat ay muling sinisimulan. Sa kabila nito ay may pasimulang 150,000 volume ng mga aklat ang nakala. Ito ang muling pagbangon ng aklatan mula sa abot ng digmaan. Katinga-tingala ang naging kontribusyon ni Gabriel Bernardo. Isang Bulakenyo na isinilang sa bayang mapanghimagsik sa panahon ng Rebolusyon at muling pagdapa ng bayan sa hamon ng imperialismong Amerikano. Hindi nakapagtataka na tatanganan ni Bernardo ang misyon na hanapin ang pagka-Pilipino sa mga aklat at ingatan ito sa mga aklatan. Kahanga-hanga ang ginawa ni Bernardo. Ang magtayo ng aklatan, ang makita na mawasak ito ng digmaan at muli itong itayo na tila ba walang kapaguran. Wala ni isa sa kasaysayan ng pag-aaklatan ang nakagawa ng tulad ni Profesor Gabriel A. Bernardo.